Hi everyone, welcome to the In the Stone podcast. My name is Bailey Sakot and this show is presented by Cornerstone Entertainment where your idol stories are written in the stone. And very special yung guest natin for this episode. Pakilala na po natin siyang nag-iisang millennial leading man. Ladies and gentlemen, let's give it up for Empoy! Magandang hapon po. Ganito tayo. Kasi sabi mo, relax. Diba? Kanina, a while ago, before your starts, before your starts, let's popcorn ourselves. Okay, Kuya Emp, salamat sa oras nyo at nandito kayo ngayon. Alam ko busy kayo ngayon. Oo naman. Ito talaga, yung araw na to, talagang tinakda natin dito sa podcast mo. And congrats sa'yo. Salamat. So, dito po sa In The Stone, gusto lang namin makilala ka pa, ating mga viewers, yung mga fans mo, yung audience mo, kung sino talaga si Empoy on a deeper level po. So, unang tanong muna natin. Ito, right off the bat, on top of your head. Date, kiss, or bust sa inyong mga leading ladies sa lahat ng naging kapares mo. Date, kiss, Bust. Wait lang, kasi Opo. may sasakyan ako ngayon, hindi na ako nagbabas. So, Date, kiss, bus. may kasakit na. Di ba ako dito? Umupo ka na rin. So, pangalanan natin sila. Date, kiss, bus? Yan. Wait lang. Ang hirap naman nun. Mahirap nga talaga. Kaya kita tinanong para pandihin na kagad yung... Okay lang may buko. Wala akong karitas, wala akong makeup, wala akong... Hindi na kailangan yan. Sige, okay lang. Okay. Kay Empoy, etong next question natin. Sino si Empoy bago ang showbiz? Si Empoy bago ang showbiz, siguro, nag-work sa fast food, sa mga convenience store, at sumasama sa mga banda ng mga kaibigan sa Bulacan. Ayan. Yun po yung story nyo prior to showbiz. 20 years na po kayo if I'm not mistaken. Oh, come on. Come on. Yes, sa lahat po ng pumunta sa aking 20th anniversary, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa inyo sa episode bar. Ayan. Yun. Okay, balikan po muna natin para mahaba-haba yung kwentuhan natin. Let's coffee ourselves. Let's coffee ourselves. Cheers. Toast. Okay. Kaya Empoy, balikan natin yung life mo bago yung showbiz. Baka pwede mo i-walk us through yung naging experience mo. Ano muna yung work mo nun or yung pinagkakaabalahan mo nun prior? Sabi mo convenience store, you also work there. Dati. Ano po yung nauna dun? Well, in the year of 1999, nag-work ako sa isang fast food na malaking bubuyog. Tapos, convenience store na 24/7. Okay. Ganun. Gano'ng katagal po kayo nagtrabaho sa Fast food ako, 9 months ako dun eh. Okay. Actually, 6 months lang talaga, pero dahil nagka-crush sa akin yung lahat ng tao, Yan, napatagal. in-extend ako ng 3 months. Okay. Tapos, after nun, yung work ko is dun nga sa Convenience store. Convenience store. Ano ako nun tawag doon na working student. Working student. Yes. Graveyard ako, 10 p.m. hanggang 5 a.m. Okay. Paano po yung pasok nyo nun? Yun mismo. Pumapasok ako ng 10 p.m. hanggang sa 5 a.m. Sa school? Sa school is 7 a.m. Wow! Hindi ka natutulog. Hindi na ako natutulog. Sa classroom na ako natutulog. Wag tularan. Oo, doon ako natutulog at saka hanggang sa mabalibag na ako ng teacher ko ng eraser. Shoutout sa'yo, sir. Yan. Mass communication yung kinukuha ko dati. Yun. Nung time na yun. At naalala ko, naka 2 months lang ako doon. Sa convenience store? Yes, kasi nakakita ko ng multo sa likod ng Slurpee. Tapos, ayaw mo na. Tapos nag-resign ako. Pag-resign ka na. After ng convenience store stint. Ayun work na. mo.
nagro-roadie ako sa mga kaibigan kong banda sa Bulacan. Parang racket yung dating. Racket, yan, Scabeche, yan, yung mga Metorotot, ganyan. Roadie yung tawag pala nun. How long yun? Yung journey mo nun? Siguro mga 2 years. Mga ganun, mga 2 years. Ano yung experiences niyo sa 2 years na yun? Sobrang masaya kasi hindi ka naman part ng banda pero nakakasali ka. Minsan ini-jam ka na ng instrumento tapos tutugtog ka rin. Part ka rin ng banda. Tapos, Ano sa'yo tugtog niyo nun? Gitara? hindi, yung ganun, yung itlog. Yung gano'n, yung ginagawa. Yung marakas. Parang yung mga laro na ganun. Percussion. Percussion, ganun. Yan. Ganun. Tapos for 2 whole years yun. Saan ang mga napuntahan nyo? Dami, mga Battle of the Band, tapos may mga gigs sa kung saan-saan sa Baguio, sa Nueva Vizcaya, sa Manila. Marami. All around. Pa-tour talaga ng mga ska, Philippine ska. Sample. So yung work, nakatapos, syempre yung nag-working student kayo, ginuggle, hindi rin naging madali yun. Syempre marami manliligaw sa'yo nun. Oo naman. Oo naman. So kamusta naman yun? Wala kang tulog. Paano mo siya ginuggle? Para may inspirasyon din yung kabataan na pwede pala maging working student. What do you mean by juggle? Juggle. May nagsasabay. Okay. Juggle. Okay, dahil ko natututunan dito sa In the Stone. Siyempre, dahil pagka hindi kasi ako nag-work, nung time na yun, wala akong pang-paaral. Kaya kailangan kong pagsabayan yung mag-work muna ako para meron akong pambaon, tapos meron akong pang-tuition, something ganun, nung time na yun. 2001. Yun yung naging motivation nyo rin. Gusto nyo talaga mag-aral. Ngayon po, yung nag-banda na kayo, nag-work na kayo, ano pang naging work niyo after sa pagiging roadie? Natandaan ko, nananahi ako dati ng bookbinder, yung mga yung mga libro ng mga wedding, libro ng mga debut, ng mga gathering, something, yung bookbinding, yun nananahi. Paano po kayo napunta sa trabaho na yun? Ng saan? Sa bookbinding? Bookbinding. From roadie, tas Hindi, mas nauna yun. ano yun? 2000 mo yun, 2000. Okay. Edit nyo na lang to. Okay lang naman po, di naman Okay lang, kailangan na- may ano. Na perfect. Hindi kailangan yun. Upo ka, my friend. So yun po, nag-roadie na kayo. Tapos, kailan ba kayo napunta sa showbiz? Fast forward, did you audition? Nakatandaan ko, yung pagkapantay ni Rico yan, 2002, A few years after nung pagiging roadie mo lang. nanawagan yung buong industriya ng pinikulang Pilipino na kailangan nila ng gwapo. Yan. At from Bulacan, sinundunan nila ako. Okay. Kasi naawa ako Nag-iiyakan. Nahihirapan. Nung lumuwas na ako dito sa Maynila, tumahan na sila noong 2003. Gumaan loob ng... Nakakaano rin Nakakaawa. Gumaan yung loob nila, no? Nung time na yun. Ano yung yung thought process mo na parang pwede naman pala ako mag-showbiz? Kasi syempre, convenience store, roadie, medyo walang connect sa showbiz eh. Ano yung... Actually, wala akong idea talaga. Hindi ko talaga alam na mapapasok ako dito sa industriya na to. Kasi dati, nung time na yun, stokwa ako. What do you mean by stokwa? Stokwa is Please expound. Yeah. Stokwa yung sa may lugaw. Stokwa at baboy. Okay. Hindi. Stokwa, layas ako. Doon ako lagi nakatira sa mga kaibigan ko. Yun, natanda ko. Andun ako kay Laatan, and doon ako nakatira sa kanya noong time na yun. Paluwas. Bulacan pa rin. Oo, Bulacan. Paluwas sila, meron silang bibili na project sa Raon. Okay. Automotive kasi ibang mga kaibigan namin, tapos yung dalawa teacher. Opo. So, luluwas sila, tapos ako naman matitira sa bahay. Sabi nila, huwag ka nang maiwan dyan, sumabay ka na sa amin, isasali ka namin dyan. No? Nung time na yun, 2003, Mr. Suave contest. Yes. Yun. Tapos sabi ko, ba't yung sasali dyan? Tingnan mo yung mga itsura niya, parang mga patapon na yung mga buhay. Tapos sabi sa akin, ba't ano ba akala mo sarili mo? Sige na, maligo ka na ron, sabi sa akin. Pagluwas namin, ganyan, bili silang morning, tas to lunch time, natapos na nila yun. Tas daan kami, in-audition nila ako, doon nagkamali pa nga, GMA nakapunta. Okay. Tapos pinagtanong namin sa guard ng GMA kung saan yung ABS, tinuro nila dito sa Mother Ignacia. Yun yung first, what do you mean by that? Audition, experience. Nothing. What's the word?
2 words? Walang yun ang usap ko. Nothing. Wait lang. Hindi, ano yun, nag-audition ako. Tapos di ako natanggap unang audition. Okay. Tapos, pangalawang audition, parang inano pa rin ako nung pinilit pa rin ako nung kaibigan ko si Atan na mag-audition ulit ako. Tapos, hindi na naman ako natanggap. Tapos, sabi niya, may last money siya noon eh. Last money. Last money, 1,000, sabi niya. Boy, eto, last money namin ni Penpen this week pambili lang namin ng ng grocery to, ng ulam to, ganun. Pero ito itataya ko sa iyo, ito sugal ko sa iyo. Naniniwala kasi ko ikaw ang magcha-champion diyan, sabi niya. Tapos nung pagluwas namin in the third times, doon ako natanggap. Tapos nag-start na yun. Elimination, weekly final, monthly final, grand final, puro ako yung nanalo. Ano po yung kwento niyo po sa amin yung nangyari dun sa buong eliminations and naging experience yun. Lalo na yung mga viewers natin, Gen Z, yung YouTube ba nila, hindi pa nila masyadong. Actually, hindi siya, walang mga ganun-ganun dun. Hindi pa uso Twitter nun, mga Facebook masyado. Walang social media nun. Paano yung experience yung pakantayin po ba kayo? Pasasayawin? By boats nun, siguro sa cellphone na mga Alcatel, mga Nokia, mga Alcatel. Yung mga yung by boats na ganun, tas yung The text. by text. Mga ganun, tas yung basta ganun ang uso yung paramihan ng boats. Doon po kayo nanalo. Ano yung mga naging struggle mo nun? Kasi bilang bago lang sa industriya, I'm sure meron ding self-doubt din nun. Nahirapan ka rin at some point. Nung time na yon, syempre hindi ko naman alam na magtutuloy-tuloy magiging artista ako. Natuwa ako kasi after nung ang tawag dito, nung nanalo ako, tinawagan ako. Nung tinawagan ako, actually, nakwento ko na rin ito dati. Nasa isang isang gig to something na parang inuman na. Kasi nag-celebrate ako dahil nanalo akong grand final. Yes, celebrate. Para? Yun, nung time na yun, andun kami sa Music Warehouse, Baliwag. Mga kaibigan ko, mga classic ko lang, iba sa Bulacan. Tapos nakakatatlong na ako, at tatlong beer na ako, medyo tipsy na ako, nag-CR ako. May cellphone na rin ako, binentahan ako ng pinsan ko na cellphone. Yung tutututututututut, gano'n nga. Tapos, tumunog yung cellphone, tumutunog, parang may tumatawag. Sabi ko, sino ba tong nangungulit na to? Tawag ng tawag. Tawag ng tawag, wala naman akong number na natatandaan na kundi yung number nung pinsang ko na nagbenta sa akin at saka yung number ng isang taga-ABS na kinuha niya yung number ko. Okay. Yun nga. Si Ate JD ng Star Cinema. Tapos nag-CR ako. Pag CR ko, na-receive ko sa text, sa inbox, gano'n. Hi, good evening. Is this Julius Herman Marquez? This is JD of Star Cinema. We would like to invite you tomorrow to be a part of something, parang meron silang meeting para sa Mr. Suave ni Bong Navarro noong time na yun. Okay. Yun. Tapos, nung na-receive ko yun, pumunta ako sa CR, sa pinaka-bowl, yung lahat ng ininom ko, sinunod kong ganyan. Tapos, ginanong ko na, binilo ko lahat ng ganyan. Siyempre, kailangan ko lumuwas. So, bukas na yun. Kinabukasan. Tapos, sabi ko sa initial reaction mo. Oo, sabi ko sa mga kaibigan ko, sabi sa mga barkada ko na, okay na yan, bayad na yan, tutuloy na ako. Yun. Tsaka pupunta, ganyan. Nahanap na ako ni mami. Uy, hindi kayo nahanap nun. Wala kayong pakialam, bayad na yan, okay na yun. Tapos, and doon na nag-start. Nagsimula na. Meeting with Miss Malu Santos sa ABS Star Cinema. Tapos nandun sila Bong Navarro, sila Brad Pitt, sila Angelica Jones. Kasi yung mga kasama namin sa Mr. Suave the Movie. Parang meeting nyo na magiging part ka ng cast. Wala ka nang pinagdaarang proseso kasi yung nanalo kayo na siguro. Yun yung pinaka
pinaka siguro naging Audition way. mo. Oo, naging susi no Tapos tuloy-tuloy na yun after. Anong year yung 2000? 3 ako nanalo, tas 3 din siya 2004 siya start yung issue. Pinalabas. Tsaka, Bilis, no? Bilis. So yung time na yun, di ba parang nabibilisan ka sa lahat ng mga bagay na yun? Parang kahapon lang, sa convenience store lang ako. may mga ganong thoughts sa mindset ko na na-overflow ko ng digestive system. Digestive system, nag-overflow siya. Okay yun. Sabi mo, digestive system. Tapos sabi mo, uminom ka na rin. That time, nagkaroon ka rin daw ng negosyo prior sa pagiging business. Oo, pero hindi. Ano yun? Or after na? After nun, sa may After na. kita-kita na yun. Okay. Ongoing pa rin siya? Hindi, nawala siya nung pandemic. Coffee shop siya. Coffee Sa shop. Bulacan, way back 90s cafe pangalan. Way back 90s cafe yung pangalan sa Bulacan. 90s cafe. Pinatayo mo siya dahil mahilig ka sa kape? Hindi nga ako nagkakape. Nagkakape? Katuwaan lang. Actually, magkakasosyo kami mga kaibigan ko. Tapos, yun nga, napag-desisyon na ako na lang yung magpatuloy nung Tapos, sobrang natuwa ako kasi every time na umuwi ako, gusto kong may tambayan ako. Yun, at the same time, yung mga tao doon, yung yung sister ko, yung kapatid kong chef, tapos yung mga ibang mga kapatid ko, tapos yung ibang mga kaibigan. Sila. So, naging family and friends business, mini business na siya after. Tas, meron din mga ibang mga nag-a-apply na para makakuha ng nila. Ang tawag doon yung Para saan? sa may HRM something. Okay. May mga Interns? Interns. So, pinasukan ng mga interns yung... Oo, dati. Pero okay. Naman, para bilang meron silang experience sa kanilang sa pag-aaral nila, okay naman. Tsaka kasi naman siya sa register naman. na business. So, sana makabalik siya. May plans ba kayo? After nitong interview na to. Simula mo na ulit yung kakape. Babalik na. Narinig niyo yun, ha? Parang gusto ko magpagano ng buhok eh. Papalitan siya. Para... Iba kasi buhok ko ngayon, Bakit? Ano yung buhok niyo nun, yung Mr. Suave? Mas masasabi mo bang mas pulido ka ngayon kaysa noon? No? Parang parang bumalik nga yung katawan ko ngayon, yung dating katawan ko kasi ganito talaga ako, na payat, Siguro dahil totally fit yung ginagawa ko. Totally fit. Hindi, siguro dahil na rin sa sports lagi, tsaka okay. healthy lifestyle. Ano po yung feeling nyo? Ako talaga, kahit sa shooting naman, sa taping, alam naman ng production na isda lang ako tsaka gulay. Mostly caviar, ganyan, tapos broccoli, tapos yun, basta. Caviar, broccoli. Naubusan. Escargot. Wow. Okay, since na-mention nyo yung kita-kita kanina. Okay, isa yun sa favorite movies ko personally. Ano naman yung experience mo noon? I'm sure ito sa fruitful experience, isa yun sa pinaka... Isa ba yun sa pinaka... Anong describe mo sa film mo na yun? Favorite mo ba siya? Or... Oo, isa sa tatak sa puso ko yung movie na yun. Kasi ang tawag dun. Ang daming nangyari sa buhay ko dahil sa movie na yun. Sa kita-kita. Para siyang magic. Isang magic na story. Nahirapan yung time na showbiz na kayo. Naging big step ba yung kita-kita for you? Parang nahirapan ka ba? May challenges, nakakaiba, or naiba dun sa mga naging experience mo prior to that? Hindi naman. So parang very natural lang yung role, yung movie. Kasi naging ang tawag doon, nagkaroon ng yung pagkakataon na freedom kami ni Alessandro De Rossi dahil yung mga binibigay sa amin na ni Direk Sigrid,
inano niya kami, hinayaan niya kami sa Sa characters karakter namin kung ano yung mabubuo hanggang sa dulo. Nung nasa Japan kami. Ano yung favorite memory mo? Yung nasa Japan kayo, yung shoot kayo for the movie Ang pinaka experience. paborito ko dun yung hindi ko makakalimutan yung pagdating namin dun mula airport. Sa sobrang pagod namin dun sa hotel, punta na kami dun. Kinabukasan, gising ako, 5 a.m. Siyempre, gising. Jet lag. Pero wala pa, jet lag. Wala pa namang Naninibago ako sa oras. May adjustment na konti. Pero, kasi maaga talaga ako nagigising. Pagising ko, wala yung maleta. Sabi ko, shucks, baka ako nakalimutan ko sa airport. Pag dungaw ko sa bintana na gano'n, nandun sa labas, sa baba. Di Sa ba? harap lang ng hotel. Oo, 6th floor yata kami o 7th floor. Basta gano'n. Pag gano'n ko, andun. Leta Pa ako. Pagbaba ko, nakuha ko. Sabi ko, ganito pa na sa Japan. Pag iniwan mo, Itiwan mo nandun pa rin. baka dagdagan pa nga. Di ba? Tsaka ang ganda ng kultura nila, yun na hindi ko isa sa hindi marinimutan na experience sa kanilang magandang memories. Nakabalik na ba kayo ng Japan ever since? Nung, naging, sa 2018, nung naging, Ano yun? ano tawag doon sa, Yung Emirates, tawag doon sa Japan, yung, ambassador, naging ambassador ako sa Japan. Kami nila Sir Erickson, nila, Ate Tin, yung kapatid ko. Saan kayo sa Japan nun? Iba yung lugar na pinuntahan namin eh. Osaka, Shibuya, Fukuoka. Kamatis. Hindi ko basta papunta Ecuador na yata. Malayo. Basta maganda. Ang natatandaan ko doon, dinala ko si Yat-Chang, yung isang Japanese na kaibigan ko, na kasama din namin. Dinala ko doon sa, kami lang, pagpasok mo doon, basta nakahubo kami, onsen, parang ganun, nasa sobrang, ang sarap, bundok siya. Sobrang panalo talaga. Isa yan sa mga, ano pa ibang mga countries na napuntahan mo? Countries? Mahilig ka ba mag-travel? Hindi, puro ako sa trabaho lahat, halos eh. So, sa trabaho, ano pa ibang mga napuntahan mo? Sa work, Singapore, ayan. Yung Malaysia, Korea. Korea. Yun, tapos yun po, yung France. Yung France, yung Paris, yung kami ni Sandra, yun. Ano pa ba? Saan niyo po gusto pumunta? Ako? Siguro after na Pasay. Pasay naman. Ando kasi IKEA eh. Mga gamit doon, nag-ayos kasi ako kwarto. Baka naman. Baka naman. Yeah. Okay. Next on the list. Walang Kapares na mention mo. Kamusta naman ang experience? Masarap. Kasi siyempre nandun pa rin yung, yung pagkakataon na matigas pa rin ang ulo ko siyempre kapag wala akong shoot. Pupunta pa rin ako sa mga stall na parang mga okay, mga surplus. So, ikaw ba naman, siyempre dito ka sa Pilipinas, magaganda ng mga surplus, mga okay. Lalo na doon, di ba? Doon pa kaya, ayan. Ganun, tapos may experience ako doon na first time ko magbablog. Okay. Nung ginano ko yung cellphone ko, sabi ko, "Good morning guys! Welcome to my vlog!" Sabi ko ganyan. Tapos Afghan. Sabi ganun sa akin. Sabi ko, di ko maintindihan to. Sabi ko ganun, di ko maintindihan. Buti na lang, mayroong isang staff na, na kasama kami. Pinagtanggol ako. Kasi, noong time na yun, yung hotel namin, doon nagpupuntahan, yun lahat ng mga lumilisan na, mayroon kasing giyera dati, parang sa Saudi ba yun? Parang gano'n. Sa Iraq, parang gano'n. Doon pumunta yung iba. Akala niya, Afghanistan ako. Afghan. Buti, pinagtanggol ako na yung kaba ko talaga, sobra talaga yung kaba ko na ayan, ganyan. Hindi, iba pala pagka gano'n, yung ang lalaking tao, tas pulis. Kasi late ko, di ba? Pulis yung naka... Oo, Afghan daw ako.
Sabi ko, first time ko kasing mag-vlog na, parang vlog-vlogan lang na gano'n. Yung my day lang na gano'n. Hindi ko na inulit. Hindi na natuloy. Mhm. Dahil doon. Hindi ako nakakain nun. Tapos nasa room lang ako. Na-trauma. At oo, na-trauma ako. Kasi, kaya ako nagawa yun. Yun yung time na, free day namin. It's either na gusto mo mag-mall, gusto mo magmamasyal, o mag-laundry. Yung iba kasi ganun, mga gagawa, yung mga staff, mga crew, mga ganun. Eh ako, gusto kong maglakad-lakad. Ilang days kayo doon? Kulang Matagal. 25. 25 days. Almost 1 month. Almost. Tapos, wala namang manliligaw sa'yo doon. Wala naman. Wala naman doon. Super, super. Superman. Super. Okay. May Empoy. Na tayo, kita. Etong sunod naman natin. After Walang Kapares, Kidnap for Romance. Kamusta yung experience? Kidnap for Romance. So, actually nakakatuwa yun kasi parang reunion namin ni AA yun ni Christine Reyes, Miss Christine Reyes sa movie na yun. At yun, first time namin magsama sa movie. At naging matagumpay naman. Ayun. Thank you sa lahat na nanood noon ng Kidnap for Romance. Ano yung core memory mo naman dun? Sa buong Madami din. film process. Sobrang rin yun, bahugan din yun, kulitan din. Maharot din kasi yun si AA eh. Ayun. Wala kayong mga naging challenges naman. Parang sa lahat ng film nyo, parang enjoy lang, no? Parang hindi ka naman nahirapan sa when it comes to your character or bringing out the best in the role. May struggles naman kayo ng time na yon. Wala naman. Free-flowing lang talaga yung pag-shoot nyo ng film. Okay lang. Kasi okay din mag-direct si Direk Victor. Ano din siya, gina-guide niya kami. At paano din kasi yung tao na yun. Kaya, ayun, nagkaswa kami Saan yung mga locations yun na shoot nyo dito? dito sa Pilipinas. Yung mga, somewhere dito sa QC mostly. Dito, meron sa, sa Tanay Rizal. Yun. May iba lang ako, Kuya Empoy. Ano yung parang libangan mo besides sa pagkatrabaho, sa pag-shoot? I'm sure may pamamaraan ka rin para mag-relax, unwind. Ako matakaw talaga ako sa bisikleta talaga. Alam ni Ben and Ben yan. Yan. Ano yung bike nyo? MTB, mountain bike. Mountain bike. Matakaw talaga ako sa bisikleta. Huwag mo akong papakitaan ng store ng bike. Hindi na ako lalabas. Okay. Ganun. Mabisikleta talaga ako. Tapos, badminton and then basketball. Ayan. Tapos hiking. Isa pang ko yan. Badminton, basketball, hiking. Hiking. Very adventurous ka ba? Hiking, yun talaga. Pero pag yun yung medyo may bakasyon ng mga 3 days na magkakasunod na araw, yun, kasama ko yung mga friends. So parang camping din yung Camping. so outdoor person ka pala. Oo, sarap. Ano na yung mga napuntahan mo? Nakapunta na ako sa ang tawag dito? Sa may sa Tanay Rizal, I'm sure nakapunta ka na doon. wait lang. Ano to? Kaya ko to. Ang dami niya lang masyado siguro napunta. Dahil ko napuntahan, wala ko natanda. Oo nga, sa sobrang dami. Wait lang. Ano yun sa may Ano yun sa may bandang Baguio? Hindi, isa pa. Baguio yun eh. Sa may Baguio. Baguio na talaga yun eh. Hindi, yung bundok, yung mountain. It's me. Hindi Mount Ulap eh, isa pa. Asa 3 syllables? 3 syllables. Hindi, oh, shucks, nawala sa Yung nagpapakita yung Sea of Clouds, sorry.
Sagada. Ay, hindi. That's half town. Sabi ko, wala piti ba? Ako na. Pulag. Tapos ano to sa Bataan. Bataan. Tapos dito sa Laguna. Yung favorite mo na lang. Ang dami na nun. Yung favorite mo na lang. May favorite ka bang puntahan na parang gusto mo ring balikan or ilang beses mo nang nabalikan? Ano, yung kainan din ng shabu-shabu sa ano. Favorite ba? Sa favorite niyo ba? Doon, wala to nga, yung kain. Sa puro to. Shabu-shabu. Hindi yung binabike o yung hinahike. Yung favorite mo. Ay, ako gusto ko talaga dun sa yung ano namin, yung location namin ni Ma, yung sa Niño Niño, yung Dolores Quezon. Maganda kasi Sa doon Quezon. mag-bike. Oo. Banahaw, tas Cristobal. Magkatabi. Tapos paakyat. Papawisan ka talaga. Ilan kayo usually na grupo pag nagbabike? Yung kaibigan ko si parang Elmer, yung ano nun, LM nun, nung Niña Niño. Tapos, yung mga ibang artista na kasama ko rin doon, sila Gio Alvarez, ayan, yung mga guests, ayan. Tapos, ayan. Sila ate mo, kumakit kami sa puntok doon. Tapos sila Mads, maano sila, nagja-jogging sila nila Rambo, nila. Yung basta yung cast nung Niña Niño, sobrang nagpapanran pagka free day. Na-mention mo yung mga leading ladies mo. Yung sa dayam ng pelikula. Mo. Hindi, para lang, syempre gusto rin natin malaman yung perspective mo, yung paano mo sila i-describe yung mga leading ladies mo. Kamusta sila katrabaho, anong pinagkaiba nila. Syempre nagbabago yung estilo mo dahil iba rin yung estilo nila. Sino doon? Simulan natin kay Miss Alessandra. Si Alex, parang kapatid ko kasi turing ko dyan kay Alex. Sobrang sobrang kalog, sobrang mabait. Tapos lagi kong kausap, May favorite experience ka ba daw sa pelikula niyo ni Miss Alex? Madami. Sa Kita-Kita sa Japan, marami talaga kami mga favorite na spot and scene doon. Sa sobrang dami, wala na akong matanda. Sa bike lang. Hindi, masaya. Oo. Masaya. Si si Miss Christine Reyes. Si naman, yun, ganun din. Actually, lagi ko rin kakwentuhan yan sa sa may IG naman, kamustahan, ganyan, about sa buhay din. And, yun. Pag ganito sa mga pelikula, paano ka nagpe-prepare sa mga scenes na intimate? Actually, hindi nga ako nagpe-prepare, hindi ko ano lang talaga yung lumabas. Hindi nagpe-prepare. As in, ganun yung, kung ano yung natural sa'yo, yun lang yung mo, lalabas. Kapag dating ko din, nakikita ko ng mga director, nakaboxer ako, gano'n na. Yun na yun. Game na. Makeup, tapos setup sila, tapos take na. Oo. Mga ganun. Eto, kasi medyo curious ako. Kasi parang, kailan namin ikaw very happy-go-lucky. Kasi parang ngayon, parang si Superman, wala kaming makitang weakness eh. Pero kung ikaw si Superman, may kryptonite siya, ano yung parang weakness ni Empoy? In terms of dun sa tagal mo sa industriya, I'm sure meron ka ring struggle or challenges na pinagdaanan, experience na pwede mong i-share, na looking back, happy ako na na-overcome ko yung challenge na yun. Saan mo nabasa yan? Nag-iisip ko lang. Maganda yun. Maganda naman yung tanong natin, di ba? Actually, sa sobrang yung work ko kasi is magpatawa, magpasaya Yes. ng mga tao. Yun nga eh. Kaya parang napaka-perfect mo. Gahanap ako ng pwede kong makuha sa'yo na, ay, tao rin pala si Empoy. Hayop lang. Hindi, wag lang mapapag-usapan yung about sa lola, gano'n.
Kasi maano talaga ako. Family person. Mm. Okay. Kasi makalolas boy kasi ako. Tas sa family ko, ganyan. Wala na kasi siya eh. Oo. Nawala siya noong 2007. Which is, nung time na yun, nasa work din ako nun. Nasa Araneta Coliseum na birthday ni Miss Sharon Cuneta na magpa-perform kami sa stage. Magkakasunod kami nila Kuya Sir Pani Serrano, nila Albert Martinez, si Labayani Agbayani, Yan. Direk Joey Reyes, ayan yung mga Tapos andun rin ako, nakapila rin ako. May mic ako na isa-isa kami, kakanta kami. Parang yung whenever I call you friend, I begin to Yes. think kayo mic. Tapos, nung time na yun, nasa backstage ako. Punta sa akin yung PA ko. Sabi niya, Poy, tumatawag may tumatawag yung pinsan mo, si Eric. Saglit lang ako. Sabi mo sa kanila, saglit lang. Sa workcam. Tapos tawag pa rin ang tawag. Sinagot ko na. Pagsagot kong ganun, sabi ko, hello, tapos sabi niya, Poy, nasa ka ba? Sabi niya, andito ka ako sa trabaho sa Araneta. Sabi niya, Poy, wala na si Inang. Sabi niya, nung time na yon, nasa ospital kasi lola ko. Okay. Tapos nung sinabi niyang wala na si Inang, natigil ako eh. Natigil yung mundo ko noon. Tapos, next na ako. Sasalang ka na. Ando na. Ikaw na mismo na kami. Sabi ko, ako na blanco ko nun. Tapos, pero show must go on. Dumiretso pa rin ako. Tinapos ko pa rin yung show, yung kanta. Tapos, after nung show, nung birthday celebration ni Miss Sharon, ni Mega, diretso ako CR. Tapos, doon ako humagulgol dahil about sa lola ko, wala na siya. And then, medyo, siguro mga 10 minutes yun. Tapos, paglabas ko, ayun, pumirma na ako ng pink slip. Tapos, uwi na ako sa Bulacan. Pumunta ka na sa Time na parang wala ako sa sarili. So that time, sa height of your career yun, gitna yun ng inyong karera. In general na lang, hindi lang dun sa panahon na yun, ano yung way mo para makapag-cope sa mga times na ganyan, na down ka, or may pinagdadaanan ka sa buhay? Kasi sa tagal nyo rin sa industriya, hindi naman lahat ups, di ba? Ano yung way mo to cope during that time ba? Sama ka lang sa mga friends mo, labas kayo, or babike ka lang? May ganun. May ganung pagkakataon na mas gusto kong, para ako isda, Okay. mas gusto kong mag-isa. Actually, hanggang ngayon naman, mula nung bata ako, ganun talaga ako. Pero may time na gusto kong, may mga kausap ako, ganyan, pamilya ko, mga kaibigan ko. Pero mostly, kapag ka nasa isang lugar ako, na ganyan, mas gusto ko yung peace of mind. Yes. Basa lang akong libro. Nagbabasa kayo ng libro? Oo. Tapos, pag nagbabike ako, mas gusto ko maaga. Para tahimik. Oo. Tapos, gusto ko yung morning sun. Tapos, kakausapin mo si God dun eh. Sa ganung pagkakataon. Magte-thank you ako sa kanya sa everyday life eh. Kasi every morning is a blessing. Ayun, dun ako nagkakaroon ng energy. Lagi. Dun sa routine. Sa routine ko na yun. Pero may mga times naman talaga na gusto ko yung maraming kasama. Like, for example, sa shooting or sa church namin or sa mga kaibigan ko. Kunyari, meron kaming rides na sa bike niya or something gathering na ganyan, makikita-kita. May mga ganun. Pero ako talaga, lagi kong pinipiling gusto kong mag-isa. Hindi ko alam siguro may tawag dun pero yun lang, may time lang naman. Parang space lang to, alam mo yun, Doon kasi ako nakaka-ano doon ako nakakapag-isip.
Oo, nakakapag-isip. Tapos doon ako nakakabuelo kung ano yung next na step ko na gagawin sa mga susunod na araw. Every kailan kayo nagbabike or nagkakaroon ng opportunity to read the book? Sabi mo kasi maaga kayo nagigising, no? Maaga ako, mga ano ako, 4:37 a.m. 37. Sakto yun. Body Pero clock mo na yun. isang mata ko pa lang yung gising. Yung pangalawa kailan? 5:34. Hindi siya magkasabay. Hindi- Ano yung tsura nun? 4:37. O pagbukas na parehas. Okay na. Iyan. Ganun. Tapos magbabike ka na nun. Ising ka na nun. Hindi, pwede ba mag-toothbrush? Pwedeng kumain muna. Dumiretso doon sa bike. Tapos ano muna, Oo nga naman. tubig. Oo nga naman. Ayun. So mahilig kayo magmuni-muni yan. Muni-muni talaga. Mahilig ba kayo manood ng films, movies, series? Oo naman. May sinusubaybayan ba kayo ngayon? Oo naman. Ano yung sinusubaybayan? Sisubaybayan ko kung paano ako makakabili ng Netflix. Yun. Tapos Wala pa rin. Then, yung mga kapatid ko may mga ganun mga pamangkin ko. Dahil pa nga ako kasi hindi talaga ako mahilig sa mga mas gusto kong libro. Oh, okay. sobrang book person. Dati pa, Dati pa ako. bata ka pa lang. Ano yung mga favorite books mo? Actually, may dala ako dyan, binibenta ko nga. Papasok nga kay Jason, yung mga libro. Papasok lang. Mga libro to. Wala talaga yun. Ano yung favorite? Ano lang yung binabasa mo ngayon? Bibong at Bobong. What about? Comics siya. Comics. Mahilig ka sa comics or novels? Parehas. Yung hindi siya wakasan, yung itutuloy. Tintay at Tintoy. Mga ganun. Pero ano? Magaganda yun. Kasi Magaganda. comedy kasi yun na comics nung araw. 90s. Na, mga collection yan. Actually, pwede siya ibenta kay Boss Toyo, yung mga ganun. Okay. Vintage talaga siya. Vintage. Ang classic talaga. Ako nga may iniisip ka ako yung yung di ba nanalo ko Mr. Suave, yung suit ko ng Mr. Suave. Mismo. Nasa inyo pa rin. Wala nga eh. Nasaan Vintage, na? wala nga eh. Nasaan Wala sa akin nga, gusto ko ibenta kay yan. Kay Boss Toyo. Pwede. Oo, pwede yun. Okay ngayon yun. 20 years, di ba? Oo. Hanapin niyo yun, tapos pa-frame mo. Ngayon na mismo, nag-uusap pa tayo eh. Sorry. Inutusan pa kita eh. Pag hanapin ko nga. Buti naisip mo pwede. Parang yun. Parang yung suot mo. hindi yun. Ano ba? Hindi gacha sa iyan. Hindi ba? Ayan. Sa libro, mahilig ka sa libro. Pwede pa mag-request. Ano po yun? Kanina pa ako, kayo nagre-request. Pwede ba kumanta ka ng libs? Sa libs na. Libs na. Pwede ba ipan mo na camera? Pwede ba ipan mo yung camera sa akin? Libs. Pakita mo tayo. Pakita mo lang. Ito ka lang oh. Pakita ka. Isa lang naman, para naman tong eh. Hindi, para makita ka lang. Ayan, mga kaibigan. Ben and Ben, nandito ngayon. Benis. Ben lang. Ben lang. Benz. Benz. Benz, bakit plural? Hindi. Lib nga. If you leave me now. Iba yun, Ay, di ba ba yun? Chicago yun, Chicago. Sorry. Chicago yun. Ben and Ben lives. Leaves. Hindi mo siya alam? yun eh. Kamukha lang niya. Kamukha lang niya yun. Hindi siya yan. Hindi, totoo ba? Totoo ba? Pero alam mo yung yung pedigree. Yung gaya naman. Wag Pigrolac. Hindi. Ino Ano bang kakaya mong kantahin? Kinakanta talaga. Pege naman ako niya. Jokes naman. Iba yun. Thank you, my friend. Salamat. Ano mo na yung price mo doon? Ay, ako ng popcorn. Okay. Ano? Ito ba, tatanong ko sa'yo. Matagal mo na bang alam kaya mong manpasaya ng tao? Kasi yung talent na yan, syempre, mahirap yun pag-aralan. Minsan hindi nga pinag-aaralan. Grasya lang talaga siya. Paano nyo kinalaman, at what age? Or parang natural lang sa'yo, bata ka pa lang, kaya mo na talaga magpasaya ng tao? Nung time na, bata pa ako nun eh. Naalala ko mayroong aparador doon sila inang sa Calderon Street. Sa may sa Bulacan. Nakakatakot yung aparador na yun. Actually, doon kami nagtatago. Pag nagtatago-taguan kami ng mga kapatid ko, mga pinsan ko.
yung salamin na yun na basta may dot siya na ganyan. Parang yung sinauna, 1940, 1950, 60 gano'n. Okay. Nung umarap ako doon, natawa ako. Yun na yun. Doon nag-start. Sabi ko, bata pa ako noon. Bata pa ako. Tapos, na-realize ko na nakakatawa ako nung high school. High school. High school na tatawa sa akin yung mga kaklase ko. Hindi ko alam. Sasawa. Natural lang talaga sa'yo. Ginamit mo ba yung gift sa'yo sa panliligaw? Lalo na yung kabataan mo? Hindi. Kasi, ako yung nililigawan eh. Hindi ka makarelate. Ikaw yung nililigawan. Ako yung nililigawan. Ilan na nabasted mo nun? 44,364 44,364. dogs. Lahat sa Bulacan yun. Hindi. Hindi naman. Nueva Vizcaya pa lang yun. Mas kaya pa lang. Tapos yung Sa iba. Bulacan. Nakailang relationships ka growing up sa Bulacan? Totoo? O tapos yung... Yung totoo naman. Siguro totoo is dalawa. Dalawa lang. Pero huwag natin ano kasi may asawa, may mga ano, nasa ibang bansa, meron na sila family. Pero kaibigan ko pa rin. Kaibigan pa rin naman. So, paano magmahal ang isang employee? Nabinigla. Ganon. Tulog. Hindi, ano naman, hindi naman siya pwedeng sabihin. Kusang nararamdaman yun ng taong nakakakita. Ayun. Hindi kasi ko showy sa ganung mga pagkakataon. Ay, ano yung love language ni Empoy? Alam, di ba may 5 love language? Ano ba yung 5? Physical touch, quality time, words of affirmation, service, tsaka inisa. Ilista mo nga yan. Wala akong ganyan eh. Isa pa. Wala akong ganyan. Ilista mo nga yan sa cellphone ko. Wala akong ganyan. Ang ganda nun ha. Hindi nag-review eh. Medyo parang ang bastos yung physical touch. Hindi naman sa gano'n. Yung talaga tawag doon. Ano ba? Ano ulit yung pangalawa? Physical touch, acts of service, words of affirmation, quality time. May isa pa eh. May nakalimutan. Gets na nung mga Gift giving. gift giving. Oh, ano doon? Parang gusto ko yung may isa lang akong gusto. Ayan, ano doon? Maganda lahat, pero may gusto ko yung quality time. Quality time, ayun. So mahilig ka, pag may gusto ka, gusto mo nagbibigay ng oras. Mas masarap siya eh. Yung time. Kasi dati nabalibag na ako ng relo eh. Nabalim ka na nag-relo kaya ako. Kaya masarap. Quality na time. Nabalim mo. Di, pero magkayo yun. Tawan-tawa sila sa'yo. Relax lang. Oh. Di, magkaiba kasi yung nag-receive sa binibigay. So ikaw, ano bang gusto mong binibigay? Ikaw, oras. Anong gusto mong nare-receive? Oras. Oras yung binibigay sa'yo. Pero huwag babalibag. Huwag mong papalibag. Oh. Ikaw, anong binibigay mo pag mahal mo isang tao? Masarap talaga oras talaga. Parehas din oras. Oras eh. So gusto niyo nagta-travel, nagda-date, nanonood ng pelikula, naglo-long drive, ano bang way of Nanonood ng spending? Dragon Ball. Nanonood ng Dragon Ball. Dragon Ball. Yes, Bilis. Ito. Oh. Sige. Okay. Tinatanong ko kanina, music. Mention natin Ben eh. Oo. Alam na namin yung hilig mo sa pelikula, sa siguro. Anong hilig mo sa music? Music. Naku, napakasarap. Anong paborito mong pakinggan? Sobrang, Balikan, inaawit. ano to? Maganda kasi yung yung mga pop, ano yun? P-pop. Hindi. K-pop. Pop. Pops Fernandez. Hindi, mga UK na. Britpop. Britpop. Yung hilig. Anong mga banda or artist yun? Sino sila? Bell and Sebastian, mga ganun. Club 8, niya. Kailan mo yun?
Yun yun, nagkakaintindihan ko kayo ni Kilala mo? Ben. Ben and Sebastian. Oo, kilala niya. Tapos yung Up. Movie na Up. Paborito ko rin yun. Yung movie na Up? Oh, ang laki na nga niya eh. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Yung Boy Scout. Hindi siya yun. Hindi siya yun. Sorry na. Hindi siya yun. Ang dami naman niya kamukha. Dami mo kamukha. Ang dami niya kamukha. Ano to? Mamaya kamukha mo na yung anak ni Martin Rivera. Gano'n. Hindi siya yun. Dapat umuo ka na lang dito eh. Oo nga. Ano ka? So, Britpop. Dito sa local, yan. Marami tayong paborito dyan. Local. Sino yung mga paborito mo? Ang dami naman. Ang dami naman. Yung decent lang. Ang dami. Dami. Madami. Di marami mga magagaling. Lahat halos ng mga artist para sa akin, kanya-kanya ng genre. Nasa nasa level ng kanilang mga generation. Sobrang magaling para sa akin lahat ng artist ng mga Filipino artist. So sa Britpop, yun yung pinapakinggan. Panambabay ka yung pinapakinggan mo. Oo. Ano? Tapos, yun nga. Dami kong pinapakinggan din. Nakakatawa naman ng Britpop yung gusto mo. Ano pang pinapakinggan mo iba? Hindi naman lahat Britpop. Mahilig ka ba sa lumang kanta? Lo-fi. Wow. Gusto ko lo-fi. Di ba yun yung walang lyrics na songs? Tama ba? Siya rin yung na rin. Lo-fi. Hindi siya. Kamusta ka na? Lagi ka makikita. Hindi nga siya yun. Di ba siya yun? Hindi yun si Joe. Lumipat ka nga ng pwesto. Si Mayonnaise. Si Mayonnaise yun eh. Si Ben Mayonnaise. Di maganda kay lo-fi. Di ba yung lo-fi yung music yung... Lo-fi, oh. Parang house music in that thing. Oo, house music. House music, oh. Sobrang na. Yung may hirapan tayo sa pwede natin pag-usapan. Ay, nako. Bilang isang millennial leading man, mahirap ba? Sakto lang. Kasi alam mo, umalis nga yung vocalist. Yung pumalit naman yung keyboardista. Si Ben, Si keyboardista. Ang hirap topuan na yan. Meron at meron tayo. Makita ka dito. Para makita lang. Yung keyboardista. Keyboardista. Ano ba? Babae ba keyboard na? Oo, babae yun. Oo nga, sama. Meron din. Oo nga. Ni Yasi. Kaya nga eh, okay lang yun. Okay na. May sarili kang shot namin. May sarili shot. Ano kaya? Bilang millennial leading man, 20 years and 20 more. Mahirap ba? Hindi naman. Dali lang. Dali lang. Idol ko kasi si Kuya Ino eh. Sorry. Madali lang. Sakto lang. Enjoy lang. Enjoy lang. Kasi parang ako, grabe, hangang-hanga ako na parang wala akong, parang pag nagkatrabaho ka, natural lang lahat. Madali lang katrabaho. Ngayon, dun sa mga naging katrabaho mo, di mo nasagot kanina. Ano yun? Kiss, date, bust, request ni Bettina. Sa lahat ng naging leading lady mo at naging katrabaho mo. Oo nga eh. Sige. Kiss, date, bust. Tirayan na natin yan. Ayan. Ba tirayan pa na ito? Sino? Sino? Kiss, date, bust. Busted, bust. Siguro, ano ba? Saan sisimula? Kiss muna? Kiss mo muna. Saan nagkikiss? Hindi sa chicks lang. The chicks. Siguro sa kiss. Dahil nag-kiss na kami ni Aa. Si Aa, kiss. Kiss, okay. Si Christine Reyes. Okay. Sa Dojowain, kumbaga. Sa date. Dojowain mo ba o yung isa, ibabusted mo? Sa date siguro, si Madge. Si Maha. Dahil? Masarap siya i-date. Kasi, mamaya din kumain yan eh. Bubusog ka. Libre yan eh. Busog ka, di mo kailangan gumastos. Oo naman. Ay, Madge. O, sino ibabusted mo? Sino pa? Di si Alex. Ano? Bakit mo siya ibabusted? Di pa ako tapos. Bakit? Alex Magbanwa, yung director ng ASAP. Medyo joke lang. Hindi, love ko si Alex. Siyempre,
babastinin ko siya. Nagkakamdabakal-bakal pa ako, di ba? Hindi, love ko si Alex. Hindi ko naman siya babastidin. Alam niya na yun. Alam niya na yun. Naintindihan na niya yun. Pero Ako lalo- na lang. Ako na lang. Oo. Sabihin niya. Alay na lang yung sarili niya. Actually, tanong nga niya yun eh. Tanong para sa kanya, baka ako yung bastidin niya. Papayag ka ba? Pero hindi naman nangyayari kasi. Hindi ka yan. Okay, ito nung pag-usapan natin yung mga work mo. Meron ka pa ngayon ongoing Black Rider. Black Rider. Kamusta? Oo. Experience. Sobrang grabe pukpukan ng ang aming taping dito. Yun. Hectic siya, hectic. Hectic siya at masarap kasi nag-enjoy lang kami sa set. Nilaruro lahat ng mga kasama namin. Yung mga ibang riders na kasama ko, Jano, sila Jason Gaisa, sila Rainier, sila Shanty Dope, ayan. Tsaka ibang mga cast. Kwentuhan lang kami nila, Mama Rio Luxin, ayan. Ang dami namin doon. Yun lang. And then, di maiwasan siguro, minsan kapag yung nagkakaano na yung mga schedule dahil sa sobrang busy. Hirap mong pagtugma, no? Oo, magpagtugma. Pero naayos pa rin naman. Swak pa rin naman at nakakapag-work pa rin naman kami. Meron pa ngayon yung May Forever My Forever, yun. sa Net 25. Net 25, siyempre pa yung namin. Sitcom ni Miss Alessandra De Rossi. O yan next yun. Anong Maganda yun. Maganda yung sitcom na yan. At ano yung kakaiba. gimmick natin doon? Ano yung aabangan? Maganda kasi to kasi siya advance. Advance na yung niya yung technology namin doon. Okay. Kumbaga nangyayari to is 2063 na matanda na kami. Yun yung peg. Yun yung tema. Oo. 2063. 2063. Yun na yung namin. Yun yung character namin doon. Matanda na kami. Ni May. Tapos ako dito si Lolo Ever. Okay. Series siya or Sitcom Pelikula. every Saturday every Saturday? sa Net 25. 7 p.m. Hindi mo nahihirapan dahil mo shoot, daming trabaho. Okay naman. Hindi naman masyado. Pero siguro, nagbibigay lakas sa akin siguro talaga. Prayers talaga. Tapos yung kailangan kong huwag sumuko sa larangan na binigay niya sa akin. Yun talaga yung pinaka ko talaga. Ano yung mensahe mo sa mga aspiring na kahit hindi man komedyante, artista, o yung mga kagaya nyo rin na mula sa nangarap lang? Ano yung mensahe niyo sa kanila? Well, siguro sa lahat ng mga nanonood ng podcast ni Baylis, ayan, na In the Stone, ayan. Sa lahat ng mga nangangarap ng mga bata dyan, sa lahat ng mga nag-uumpisa at na gustong maabot yung kanilang mga pangarap. Yan. Gusto ko na sabihin sa inyo, huwag kayong susuko and kung ano yung be yourself. Ayan. Kung ano yung organic na kayo, ipakita nyo. Huwag kayong mahiya. Kapalan yung mukha nyo, itodo nyo na yan. At isipin nyo, everyday is a grand final yan sa contest. Kasi pag nahiya kayo, walang mararating yung hiya. At sa mundo na to, yun, masaya dito pagka nakapasok ka. At may enjoy mo lang naman talaga. Yun, at samahan mo lagi ng dasal. Yan. Yung pinaka the best. Dasal. Sipag din. Yun. Sipag. So, anong naging susi sa'yo na tumagal ka dito sa industriya? Kasi madali lang, iba maraming magsasabi na kayang pumasok, pero hindi kayang tumagal. Ano yung naging susi nyo? Ako, naging susi ko dito siguro, actually, yung paligid ko na magkukwento nun. At alam nila lahat yun. Showbiz or non-showbiz, sa family man at sa mga kaibigan, kung ano man yun, sila na nakakaalam kung bakit ako tumagal. Actually, ang ganda nga nung interview mo sa akin is because this is my 20 years Yes, sakto. anniversary 2 dekada. here in my industry. Sobrang
I'm flattered kasi sobrang thankful ako, grateful ako sa Panginoon kasi yun, yung binigay niya sa akin na pintuan na nakasiwang lang dati, na nakasilip lang, biglang bumukas ng malaki. At yun, at nakita ng mga tao kung ano yung pwedeng ipakita nung isang Empoy Marquez. Yeah. Bilang isang Empoy Marquez na marami nang pinagdaanan at marami nang na-achieve, meron pa bang ibang mga genre ng pelikula o na mga gusto mo? Ng mga pangarap. Oo. Napag-usapan natin yung past, dito tayo sa present, ongoing. Ito naman tayo sa future. Madami. Ano yung mga gusto mong i-explore pa? Yung mga naisip mo parang kaya ko naman tong gawin. Oo, madami. Yung mga, like for example, yung mga Psycho, di ba? Tapos yung Ganun, gusto mo yung mga, parang kasi Joker. oo, yung mga super villain ka naman. Yung talagang, So, hindi masyadong komedyante na. Medyo seryoso drama na. itatry natin. Try natin. Ganun. Tapos, gusto kong maging leading lady naman dito is yung handler ko, si Ate Tin Kalawod. Yes. Hindi naman siya artista eh. Artista yan. Artista Akala ko ba? lang. Artista yan. Tayo kaya nilabasan yan sa mga movie na ano. Tanong natin mamaya mo, Oo. leading lady. Galing kaya niya sa may Amanda. Sige. Ano pa? Yun. Mga Maraming. Professional goals. Kasi, kape, para sa inyo yan. Ano ba yung... Kasi gusto niyo maging psycho. Maging psycho. Gusto niyo maging psycho. Wala ka na masyadong... O wala ka masyadong inihiling pa masyadong. Kung ano yung magandang proyekto siguro na dumating na ganyan. Ako meron naman akong wish sa Yan, ano yung panahon ngayon. wish niyo? O gusto niyo i-manifest? Yes. Hika nga ng aming henerasyon. Ako ay siguro good health. Okay. Tapos yung hindi lang sa akin pati sa family ko tsaka sa lahat sa paligid. Tapos peace of mind every day. Piece of bread. At yung ano lang, yung continuous na makapagpasaya ka ng mga tao. Yun. Yun ang ano. Napapractice niyo ba yan? Paano niyo ba yung pagpapasaya ng tao? Kasi, yun nga, gift siya, grasya siya. Sa pang-araw-araw ba, nagpa-practice ba yun? Kasi parang kung pwede ko lang pag-aralan yun, di sana nakakapagpasaya pa Parang- ng maraming tao. Hindi ko nga alam, parang hindi siya napapag-aralan. Parang hindi ko alam eh. Hindi ko ma-explain. Hindi ko Basta sa bahay, nandun lang ako sa loob ng aparador. Aparador? Ano to? Adam's Family? Hindi, it's a gift. It's a gift. So with that gift, gusto mo siyang i-share. Kaya ka nandito sa industriya nun. Kaya ka rin tumagal kasi hindi ka selfish sa gift na yun. Okay. So, wala na tayong 2024 goals. Marami. Oh, ano yun? Ayun, gusto ko Maraming malaman. mga goals na Ano yung goals natin sa 2024? Yun. Siguro, family. Yun talaga. Yun. Family na. Mga babies. 42. 42? Baby. 42 sequence. 42 sequence. Ano gusto mo, boy or girl? 21 boy, 21 girl. Kahit ano, patas lang. 42. Diyan na naman siya. Nahihirapan tayo sa Ito, ano. Gusto ko sa ano. Sarap din, no? Caramel. Hindi, kasi bilang na marami kang goals, meron ka na bang plano for 2024? Wala pa nga eh. O kumbaga kahit yung cafe sana, baka pwedeng mabalik. Siguro, basta nakalista naman siya sa sa reminders ko. Reminders? May reminders. May reminders sa cellphone. Hindi kasi talaga nakakalimutan ko talaga. Kaya nililista ko lagi sa reminders. O kaya sa drops.
Di ako sobrang, ang tamad ko kasi pagka, yung minsan ko, isip ko hindi nagpa-function sa mga, ko, kaya inaano ko, nililista ko talaga para ma-recall ko kung ano yung kailangan kong mga gawin. O yan, meron tayong tanong. Having those goals in mind, ayan, anong sasabihin ni Empoy ngayon sa 20, yung Empoy noon, 20 years ago, anong masasabi niya sa'yo? Tama ba? Sa ngayon. Ganda nun Diba? Parang grabe yun kasi parang sa dami mong pinagdaanan, tingin mo ba, anong sasabihin ng 20 years younger Empoy sa present Empoy? Baliktad. Kasi usually, di ba, kung anong sasabihin mo sa ano mo. Ngayon, anong ine-expect mong sinasabi niya kaya? Yung sinasabi nung younger. Yes, sa'yo. Ituloy niya yung pagpapasaya ng mga tao. Siguro yan. Continuous sa paligid. Ayan. Tuloy-tuloy lang niya. Ayan, tuloy-tuloy. Sa'yo, sa kanya naman, the 20 years younger Empoy, na walang kamalay-malay na ito na pala yung papasukan niya. And thankful ako sa kanya kung ano man yung mga na-achieve niya ng mga goals. At yun. Yun. Basta maraming salamat sa pinagdaanan niya na makulay na buhay. Na sobrang sa kalikutan ng isip niya, sa paglalakbay niya, marami siyang mga napasaya. Tuloy-tuloy lang din niya. Tuloy-tuloy lang. To 20 more years? Yes. 20 to 200 more. 200 more 200 more years. My friend. Cheers. Okay, Empoy, itataga ko sa bato, blank. Ano to? Pasto? Itataga Ano ko? to? Yan, ito. Yan yun. Ito yung, ano namin, pinakapakulo. Paano? Pinakapakulo. Okay. Ikaw mag-fill in nun eh. Itataga ko sa bato na. Wait lang. No pressure siya. Na-pressure ako sa Wait lang. Lahat nasagot ko. Parang, sa bato dahil ito Stone, no? Game. Okay. Ano daw? Itataga ako sa bato. Nagulat ako, kala ko patapos na eh. Ha? Yan na yan, patapos na. Tapos na. Wait lang. Dapat maganda. Before we go, itataga ako sa bato na. Itataga ako sa bato na ipagpapatuloy ko ang pagpapasaya ng mga tao at gagawin ko yung purpose ko sa life. Yan. Ano yung purpose? Secret! At ito po, nagtatapos ang In The Stone Podcast. Maraming salamat sa oras mo. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we'll see you in the next one for Empoy Baileys. See you. This is In The Stone. Toast! Cheers!